may clues ba kung sino? Parang ma-excite lang yung fans. So basta big names and P-pop industry, pwedeng sabihin ganun. We have one of the biggest bands as of now. Thinking isa, nag-theme song pa sa isang pelikula ko eh. Oh. And then the other one is, we have a really huge girl group. Oh, yun. So yun lang muna. Hanggang muna. Hanggang doon lang. At saka yung isa doon, reporter. Kakanta siya. Kakanta siya, di umano. Alden, congratulations for this new partnership. Yes, thank you so much. This is one of our biggest projects as well. Actually, marami pa kaming nasa pipeline, but slowly we're only revealing the ones that are really confirmed na. So like today, in partnership with IME and of course Myriad Entertainment, we're launching Wonderful Moments Music Festival happening this December 6 and 7 sa SMDC Concert Ground. So this is gonna be big. We have a lot of performers. Hindi ko pa pwedeng i-announce kung sino yung lineup, but it's final already. And we're reserving it for the Grand Press Con. So you're wearing your producer hat. Again. Once again. Yes, kasi ganun naman eh. I think everything that I've done siguro since I started my company way back 2022 of September, lahat naman yun parang nagiging buff ko siya eh. Kumbaga, nadadagdag siya sa kaalaman ko, and when like today, in partnership with IME and of course Myriad Entertainment, we're launching Wonderful Moments Music Festival happening this December 6 and 7 sa SMDC Concert Ground. So, then how hands-on are you in choosing that? Siyempre, minsan kasi, you know, one of the challenges that we encountered while getting the acts were yung pagkakasunod-sunod nila in terms of performance. And how are we gonna divide the first day and second day, because both days have separate acts, hindi sila isa. So two different shows. Two different shows. So first show, ibang lineup, and then the second day, iba rin ang lineup. So yun yung, of course, hindi kasi, honestly, hindi talaga basta-basta yung guests. So we really had to be on point of our reasoning kung bakit, and kailangan lahat would be treated fairly. Masasabi mo big? Of all the shows I've hosted, I'm not diminishing any shows that I've hosted with, but so far, Stars on the Floor is the one that I'm so immersed with. Siguro kita naman kung paano ako nagsasasayaw doon pag in-on the spot ako niyan, di ba? But enjoy ko siya eh. I mean, what we have on cam and off cam, I think it manifests within every episode, and at the same time, it gives me a better and deeper understanding of the art of dance. Na hindi lang ito yun eh. Hindi lang siya sayaw, hindi lang siya music, hindi lang siya marrying both, hindi lang siya performance. It's telling a story in all forms of art in the entertainment industry. Well, tawid ko na rin right here also with the music festival. We wanted to tell a story, and we want to share experiences that people can na pwede nilang pagkuhanan ng lakas and kaligayahan. Ayun. Totoo yan. Maraming salamat po. Maraming salamat. Hello Kafden fans! Ito na nga ha, leading lady at saka pasabog talaga ito si Sir Alden, mga kasembreros. Abangan natin ito. Pinakauna na rito mga kasembreros ay ito nga post no, ni Rizel na sabi niya dito ay bagong leading lady ba, no? Ang comment niya dito or kanyang caption mga kasembreros. Tapos may picture dito ng girl. Tapos hindi ko kilala kung sino to. Hindi naman siya si hindi siya si Jasmine Curtis Smith na kapatid ni Ma'am Ann Curtis. Sabi niya Rizel Kenneth sa kanyang post kagabi, Tisoy new leading lady ba? Pretty naman. So, tapos sa puti siya, no? Hindi ko alam kung artista ito sa GMA or relative niya or fan mga kasembreros, hindi ko alam. Pero parang bata pa siya masyado mga kasembreros, no? Para maging leading lady. Pero tingnan na natin. Pero kung alam niyo po, sana po ay i-comment po ninyo mga kasembreros. Hindi ako familiar sa leading lady or sa kay ma'am mga kasembreros, no? Kasi ito yung post ni Rizel Kenneth kagabi mga kasembreros. Pero palagay ko hindi naman kasi wala pa namang yung teleserye ni Sir Alden next year pa.
And sa ngayon ay busy siya, no? Dito nga kahapon na nagkaroon pala siya ng press conference, no? First meet up niya sa IME or sa IME mga customers, magkakaroon siya ng malaking pasabog. Nakagulat itong para hindi makakalain na papasukin ni Sir Alden itong music festival na ito mga kasembreros, na yun nga, no, magkakaroon sila ng collaboration with IME PH, tapos yung Myriad, no, magiging producer na naman si Sir Alden mga kasembreros. Grabe, parang hindi pa siya naka-move on sa Out of Order, ay meron na naman siyang bagong proyekto mga kasembreros. So magkakaroon sila ng music festival na 2 araw, no, sa December 6 and 7. So although matagal-tagal pa, pero ay yung preparation nila talagang dapat agahan. So yung music festival na ito ay gaganapin sa SMDC, no, sa Concert Grounds mga kasembreros, sa Mall of Asia, no. Tapos ang sabi niya dito ay parang i-divide nila yung mga magko-concert, and then ang dito, yung isa sa magko-concert dito or isa kakanta sa kanila, kumanta ng theme song nila sa isa sa mga pelikula niya mga kasembreros. Inaabangan ko dito yung it's either December Avenue, kasi sila yung kumanta ng Kung Di Rin Tayo Sa Huli. So parang yun yung theme song ng Hello Love Goodbye. So aabangan natin ito mga kasembreros, no. Exciting part ito. Tapos pwede rin namang sina Casey Tandingan at saka si TJ Monterde na talagang alam natin na theme songs ng palagi, no. Babalik pa rin sa yakap mo. So lahat related yung Catherine, no. So, pero pwede yun ha. Tapos may mga parang K-pop something, hindi ko lang parang ganun yung dito. Pero yung marami silang malalaking banda ang magtitipon-tipon mga kasembreros, no, para sa music festival na ito, sabi niya. So, merong isa dito yung reporter, no. Reporter daw siya pero kakanta daw siya mga kasembreros sa music festival na ito. So, abangan din natin. And yun nga, hindi pa pwedeng i-announce yung mga pangalan ng mga banda para i-reserve niya sa another press con kung malapit na mga kasembreros. So, ang galing, no? Ang galing ni Sir Alden mga kasembreros. Naisingit rin dito yung parang pinaka nagustuhan niyang hosting program niya ay sa Stars on the Floor mga kasembreros, na kahit na inuuto siya minsan na yan on the spot na pinapasayaw ay go na go. Go naman si Tisoy mga kasembreros. So ang kulit, no, ang cute ng hindi ko parang pasabog ito na kahapon ay nagulat ako na pwede pala, no, na maging producer ang Myriad ng isang music festival mga kasembreros. So nakakatuwa kasi yung venture talaga ni Sir Alden ay hindi lang okupado, hindi lang siya nakatuon sa acting o sa directing, parang lahat, no, parang hindi mo akalain talagang ikaw na talaga Soy-T. Ikaw na talaga Tisoy at saka producer at saka director, no, si Sir Alden Richards. So hats off kay CEO. So ito kahapon parang nakuhaan siya kahapon, no, yung paglabas and pag press con kahapon mga kasembreros. So the CEO and so on. So ang kulit niya Soy-T mga kasembreros, so naka-sweater lang siya. Na naka-sweater na parang long sleeve mga kasembreros. And then ito, so next item natin mga kasembreros, si Ma'am Catherine, si Patty Gonzales, no, shout out kay Patty Gonzales na nagpo-post ng behind the scene ni Ma'am Catherine. Parang part ba siya ng glam team? If I'm not mistaken, parang part siya ng glam team, no. So itong si Ma'am Catherine ay terno-terno na naman ang kaftan mga kasembreros. O dark blue ito. Nasuot ni Ma'am Catherine. Pero if I'm not mistaken, matagal na itong video. But correct me if I'm wrong po ha, sa akin pong information. So Realme nga ito, yung hawak-hawak ni Tisay. Tapos ay pinipicturean siya behind the scenes ito mga kasembreros ni Phenomenal Box Office Cinema Queen mga kasembreros, no. Lagari, trabaho si attorney mga kasembreros. So talagang busy. Grabe, no, parang unbothered si Ma'am Catherine sa lahat na nangyayari, kahit na yung mga tao ay kinukuyog dahil sa tahimik siya sa mga korupsyon. Alam naman natin affected siya mga kasembreros, pero hindi kasi parang nag-post, parang
pero sa kanya siguro parang gusto niya ng peaceful na ano. Si Sir Alden nakapag-post ng ano, pero siguro part ng kanyang kontrata and so on, na hindi pwedeng makihalo sa politics, no? Ganun mga kasombrero. So, kung kaya tahimik talaga siya sa mga issue ng corruption mga kasombrero. Although sa loob-loob niya at saka sa pamilya nila, kasi sina Mami Min nga talaga nagpakita ng kanyang ano, pero siya mismo ay siguro bawal sa kanyang kontrata na makilahok sa mga ganong mga rally-rally mga kasombreros or mga ano ng corruption. Pero alam natin, sa tax na binabayaran niya at saka sa pamilya ng Bernardo, talagang affected sila mga kasombreros. So sadyang may mga bagay lang na hindi niya kailangang patulan mga kasombreros publicly. And then ito, next item natin. So nag-post ng isang admin, no? Sina Ma'am Alora Sasama at saka si Ma'am Catherine ay parang nagkulitan sa isang restaurant na kumain sila. So parang ano ito, hindi ko alam kung nasa Thailand sila mga kasombreros or sa ramen ito, no? So baka Korean restaurant ito mga kasombreros, no? Kumain-kain siya Tisay, si Alora sa mga kasombreros at saka si attorney, nakulitan sila mga kasombreros. So yun po. Actually, yan lamang sa ating content items, no? Sana po ipakinggan po natin ang Word of God. Today is October 7, 2025. Tuesday na po, no? Sana po ipakinggan po natin ang napakagandang Word of God. Para po sa ating Word of God, sobrang ganda po nito mga kasombreros. Sana po ipakinggan natin. Ang title po, Dakilang Hangal. Proverbs 26:10. The great God who formed everything gives the fool his hire and the transgressor his wages. So medyo nakakaano lang itong ating title mga kasombreros, pero kapupulutan po natin ito ng aral. So sa verse na ito, no, sinulat niya Haring Solomon mga kasombreros, naglalarawan ito ng vivid picture ng dangers, okay, kasi ang ating title ay Dakilang Hangal mga kasombreros, pinupuri pero hangal pala siya mga kasombreros, no? Yung dangers ba ng yung panganib ng pakikisama or yung yung kasama mo tapos parati kayong magkasama mga kasombreros, meron po yung masamang epekto, okay? When you are associating or always with unwise people or unwise individuals mga kasombreros, tendency ay meron kang ma-adapt mo yung kanilang ugali mga kasombreros, which is dangerous. Ang comparison dito ng hiring a fool, okay, para kang nag-hire ng isang hangal mga kasombreros, sorry po sa mga terms, ay para kang nag-archer ng ng sugat mga kasombreros na parang magiging publicized mga kasombreros ang iyong pagiging katulad sa kanila. It makes us think about the consequences of our choices and who we depend on in life. So yung consequences mga kasombreros ng mga ating choices sa buhay. So ang sasabi natin dito ay every choice na ginagawa natin ngayon, may consequences yan in the future. So either good or bad yung kahihinatnan mga kasombreros. So yung ating present situation ay bunga yan ng choices natin 3 years ago, 4 years ago, 10 years ago, 20 years ago, and so on mga kasombreros. So kung kaya there is power in choosing mga kasombreros. So napakahalaga, no? Napakahalaga na matutunan natin na yung choices natin, yung pipiliin natin, kunwari pipiliin natin kurso, pipiliin natin partner, pipiliin natin tatahakin, pipiliin natin kung ano man dyan mga kasombreros, kahit yung pagbili lang, no, ng mga gamit ay kapag mali yung choice mo ay minsan ay nadidisappoint ka at saka parang nagsisisi ka kasi nga ito yung napili mo, ito yung nabili mo. So ganun po siya. Just as a fool can stumble through tasks and cause chaos, relying on them can lead to great pain and disappointment. Kasi ang nangyari dito mga kasombreros, hinahayaan ng Panginoon na kunwari pa nag-hire ka ng isang taong hangal, pa nag-hire ka ng taong hindi maaasahan, ang tendency para siyang parang yung kahinatnan nun, distraction, okay? Kasi syempre pag inatasan mo yan ng task na binigyan mo yan ng gagawin, tapos yung hinire mo pala ay hindi maalam or hindi expert dun sa pinapagawa mo sa kanya, so magiging bulilyaso or hindi successful mga kasombreros ang gagawin niya para sa iyo na hinar mo mga kasombreros. So ang tendency
it will only lead to pain and disappointment. This isn't just about needing help. It is about making wise choices in who we bring into our lives, investing not just time but faith in individuals who are untrustworthy can lead us to unpredictable and potentially harmful situations. So ganun mga kasambreros, even sa mga friends, no, kapag yung pinipili natin mga barkada ay mabisyo, so ang tendency ay we will end up mabisyo rin mga kasembreros. So kung ang mga kaibigan natin ay studious, no, at saka palaral mga kasembreros, so tendency ay mahahawa ka rin sa kanilang pagiging studious at saka masigasig sa pag-aaral. So same goes with mga masipag magtrabaho and so on. Kung may plano sila sa buhay, if they have great disposition sa buhay mga kasembreros, so ang tendency ikaw din ay mahahawa. Kung mga parang, di ba may kasabihan nga sa birds of the same feather flock together. So ganun po siya mga kasembreros. And the wisdom of Proverbs teaches us that making poor choices, particularly in our associations, can result in wounds, both seen and unseen. So talaga magdudulot siyang sugat, no? At saka pighati mga kasembreros kapag tayo po ay hindi naging maalam sa ating mga choices. Kumbaga pa, if we make poor, no, mga may hinang choices, hindi tamang choices, no, choices na hindi kinonsulta sa mga matatanda or kung kanino man dyan mga kasembreros, especially sa ng Panginoon, ay kumbaga pa, ang tendency talagang disappointments ang ating para kang ikaw rin ang nasasaktan because you choose the wrong person, you choose the wrong career, you choose the wrong path mga kasembreros. This strong language serves as a warning sign that we should keep our distance from foolishness. Think of how an archer's miscalculated shot can bring pain and destruction. So, kasi di ba ang nilagay din dito na example or comparison mga kasembreros, para siyang archer, no? Parang yung isang archer kapag hindi niya natumbok yung pinaka dapat na tumbukin na mga kasembreros na puntiryahin, no, parang center point or cherry, no, sa dart mga kasembreros ay kumaga pa magdudulot ito ng sugat mga kasembreros. So it's the same with foolishness. Wounded individuals bear the scars of wrongdoing. These scars often take time to heal. So additionally, the verse uses the term transgressors. So ang term dito na transgressors mga kasembreros, manipulate situations that for their own gain. So showing little regard for the consequences that may arise. So ang transgressors, sila yung mga taong masama, no, na yung kanilang sarili lamang kanilang isip, no, ang iniisip, tapos hindi sila nag-isip ng mga consequences na posibleng nila ma-experience sa kanilang mga gagawin. Much like fools, those who choose to walk down a treacherous path tend to create fissures in relationships. So their decisions often lead to chaos and confusion, underscoring the necessity for wisdom when choosing when we let into our lives. So who we let into our lives. So talagang kapag ang tao, kunyari naututo siya, no, tapos parang nagpa-scam ba, parang hinayaan niyo sila na ma-scam or maloko ng ibang tao. So parang ikaw rin mismo yung naglalagay ng sakit, ng pighati, no, ng distraction sa iyong sarili because you let someone ruin your life. So ganun mga kasunday. So wise decision making is really important. So in essence, ang verse na ito nag-address ng level of discernment. So level of wisdom mga kasembreros. So na kailangan nating i-apply sa ating buhay. So nagko-call ito sa atin ng panawagan na kailangan maging critical tayo sa pagtanong ng mga situations, ng consequences na makainat na ng ating mga associations. No, are the people who engage with encouraging our growth and spirituality, or are they leading us down paths of folly? So talagang tatanungin natin, yung mga tao ba ito nakakatulong or nakakasira ng aking mabuti at saka magandang ugali? The importance of selecting our companions cannot be overstated. In this fast-paced world, we often ignore the impact of our friendships. No, kasi ngayon talagang hindi natin tinitingnan yung value ng kung pa yung sasamahan natin, magiging best friend natin for example, and then yung magiging partner natin. So parang minsan nauuto, no, parang lalo na sa mga mag-asawa kapag hindi sila fully engaged sa salita ng Panginoon, they don't have personal relationships sa Panginoon, tendency
they end up after how many years maghihiwalay because hindi nila siniseryoso, for example, kasi nga walang Kristo sa kanilang buhay. So ang tendency naghihiwalay nila mga kasambreros kasi nga nakasentro lang sila sa kanilang sarili, no? Not sa Panginoon or hindi sa Panginoon. So as a final thought, seeking wisdom through God's word is key to navigating life's challenges. We are called to pursue understanding and knowledge that will guide our choices. When we equip ourselves with wisdom, we are likelier to discern who influences us positively. So napakaganda nito mga kasambreros, no? Proverbs 26:10. So kung kaya yung ating pong mga desisyon sa buhay ay napakahalaga talaga mga kasambreros. We should ask and pray for wisdom sa ating mga desisyones. Alright, sinabi sa ating Word of God, ha, no? Pagpagpalaan po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, wisdom, no? At saka good and wise choices sa ating buhay. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. See you sa next segment, mga surasan. Paalam po.